What happened in there? Tanong ni Trisha kay Alexa habang magkasama sila sa locker room ng mga babaeng agents pagkatapos ng meeting at bago sila umuwi. Tumingin si Alexa dito. Kailangan niya ng kaibigan sa mga sandaling iyon pero na-realize din niya na ngayong may asawa na ito, hindi na niya ito pwedeng abalahin sa mga hindi normal na oras kagaya ng dati. Seth would be waiting for her at home. Kung wala pa ito sa headquarters at sinusundo ang asawa, it was almost midnight past a pregnant woman's bedtime. Why are you here? Paiwas na tanong niya. Hindi ba't bawal magpuyat ang mga buntis? I'm putting my special attention to this case. Matagal ko nang alam na plano niyo siyang i-recruit ng Black Bureau. But you choose not to tell me? I didn't choose. I did the initial research for his personality profile and then I got pregnant and everything that wasn't priority was given to my team. I was only updated and since the project wasn't always surfacing, I forgot about it. Until today, I thought you already knew he was going to be recruited. Kinakapatid mo siya, hindi ba? And naging pilyan tinig ito. I can sense something else. Nag-init ang sulok ng kanyang mga mata. He'll never be ready for someone like me, Trish. Sambit niya. Nagulat ito. Paano ka nakakasiguro? Alam nito ang mga gripes niya sa pagdating sa lalaki. I just know. He said he understood why I wanted to do this job. Pero mark my words, kapag exposed na siya sa mga misyong ginagawa ko, magbabago siya ng palagay. Give him time. Sambit nito. If you think he's really worth it. Pabagsak siyang umupo sa mahabang bench sa harap ng mga lockers. He's everything that I want him to be. I want him to remain that way. Ayokong gulin ang buhay niya. Ang isip niya na mangyayari kapag pinagbiyan ko itong kung ano man itong nararamdaman ko sa kanya. Umupo ito sa tabi niya at tinakbayan siya. Ang yabang naman ito. Naalala mo ba mga sinasabi mo sa bawat agent na dumadaan sa pinagdaraanan mo ngayon? Mas excited ka pa sa kanila. You're always all for it and you're always happy when they're not me, Trish. For all those times that I tried, laging hindi handa ang sino mang lalaki makakarelasyon ko na makilala kung sino ako talaga. Kaunting pahalata ko lang ng tunay na ako. They ran away as if from house in fire. He didn't look like he wanted to run away kanina sa meeting. Nagtataka nitong sabi. In fact, parang nainsulto pa siya nung nakita niyang ayaw mo ng ideya na i-recruit siya. Napangiti siya. Of course, oo nga't sinabi niya ang pag-iisipan niya, pero sigurado na akong papayag siya. Tumingin ito rito. And it will be because of me. And he wouldn't know what he would be putting himself into because of me. Paano kung hindi niya ako kaya, Trisha? Sympathetic itong nakatingin sa kanya, nakikinig, pero wala sa mukha nito ang pagsuko. Then wag mo sayangin yung effort ng tao. He's the first to them who really knows your secret and seems ready to really fight for you. Fight for him too. Nobody said to be, and it will be easy. Ako nun, hirap na hirap, no? But in the midst of it, I was sure I wanted Seth. That I love him. Ngumiti ito. Nasa ngiting iyon ang panunodyo. At kung ako ang tatanungin, hindi ko pa nakikitang nataranta ka ng ganyan. Talaga bang nagdududa ka pang siya na ang hinihintay mo? Nagprotesta ang damdamin niya, and she knew that Trisha was only trying to convince her of what she already knew. Hindi niya matitiis si Rafael. Not without a fight, she couldn't, gaya ng pagkakamaling ginawa niya noon. Naghihintay si Rafael na lumabas sina Alexa at Trisha mula sa locker room. Nakatayo ito sa tabi ng dingding, pero hindi nakasandal doon, hindi relaxed. He looked tense and impatient. He looked tired too. May bahagyang pangingitim sa paligid ng mga mata nito at kailangan nito mag-ahit. Of course, he still looked absolutely handsome. Pinanood nito ang paglapit nila. Ngumiti ito kay Trisha. Your husband just arrived. Ipinakikilala siya sa akin ni Rourke. Sinusundo ka na niya yata. Umaliwala sa mukha ni Trisha gaya na nangyayari tuwing naiisip nito ang mahal na asawa. Nagpaalam na ito sa kanila. Naiwan sila ni Rafael sa hallway. So, hindi ka pa pwedeng umuwi? Tanong niya rito. Hindi pa. Gotta keep the act. Nakausap ko na si Mami sa isang clean line. Sandali itong natigil na parang naaasiwa pa ito. I only hear those words in spy movies.
Ngumiti siya kahit nakadarama siya ng pait sa kanyang dibdib. So, okay na sila? They're very worried. Mabuti na lang at naroon si Ninong keeping things in order. Ready ka na para bukas? Bumuntong hininga ito. I don't think I have a choice. Kung ganun, dito ka na matutulog. Actually, sabi ng chief nyo pwede mo akong samahan to this place. They're going to send a trail. Uli itong napatigil. Yes, yun ang term nila to make sure na hindi tayo masusundan ng kahit sino. Sabi niya, you know where to bring me. Dun sa safe ako at walang makakakilala sa akin habang hinahanap nila ang killer ko. So, sasamahan mo ko? Nasa tanong nito ang kinokonsintihan ng isang bata. Hindi lamang iyon, kahit tinatago nito, nakikita niya ang pagkalito sa mga mata nito. He was taking his harder than he was showing. Okay, sabi niya, tila nakahinga ito ng maluwag. Kotse ni Alexa ang ginamit nila Rafael dahil hindi nito dala ang sasakyan nito patungo sa headquarters. Iniuwi na iyon ng mga magulang nito mula sa parking lot ng restaurant. Tahimik sila sa biyahe. He looked so exhausted every time she looked at him. Nakatingin lamang ito sa labas ng bintana at nakatulala. Malamang ay binabalikan nito ang mga nangyari pero salat na ngayon ang emosyon. Alam niyang pagod ito. Rafael, pwede kang umidlip kung gusto mo. Traffic pa naman. Gigisingin kita pagdating natin doon. Marahan niyang sabi rito. Sinulyapan siya nito ng ngiti. Isinandal nito ang ulo sa headquarters rest sa pumikit. Nang iparada niya ang sasakyan niya sa driveway ng bahay ni Rico, tulog na ito. Pinatay niya ang engine ng kotse at naaawang pinagmasdan niya ito sa ilaw lamang ng dashboard. The house's lights were alive. Palibhasa ay nalerto na ni Rico ang mag-asawang caretaker ng bahay na iyon na sina Aling Marie at Mang Larry. Matagal na electronic ang gate at ang alam niya, maya-maya ilalabas na sa front door sino man sa mag-asawa para salubungin siya. Pero habang wala pa mga ito, sinamantalan niya sandali para pagmasdan ng nahihimbing na mukha ni Rafael. Hindi niya naiwang ilagay ang kanyang darili sa katurayan nito. Sanay ito sa pag-aaral at generally ay sa payapang buhay. Siguro, para dito ay binaligtad ang mundo nito sa nakaraang 2 araw. He was only catching up with the horror of it when somebody else beside himself was hurt. Naalala niya ekspresyon sa mukha nito kaninang hindi patiyak ang kaligtasan ni Kenneth at nararamdaman niyang parang may kamay na mahigpit na pumisil sa kanyang puso. Involuntaryong umabot ang kamay niya para haplusin ang pisngi nito pero nun lang lumabas ang nakabukas sa front door ng bahay ni Aling Marie. Ang kamay na parang sana sa pisngi ni Rafael ay naidantay niya sa balikat nito. Marahan niya itong niyugyog. Rafael! Bigla ito nagising. Mulagat ang mga mata at humihingal. Rafael! Ibinaling nito ang tingin sa kanya at nang makitang siya ay huminga, ito ang malalim at napapikit. I'm sorry, I didn't mean to. I dreamt about shooting, sabi nito. Napahawak siya sa noon nito. Hinaplos iyon at nararamdaman ng pamamasaan nito sa pawis. Halika sa loob, uminom ka ng tubig, sabi niya rito. Saka siya nagmamadaling bumaba ng sasakyan. Nakababa na sa driveway si Aling Marie. Miss Alexa, magandang gabi. Masiglang bati ng masayang babae kahit sigurado siyang maistorbo ang tulog nito. Handa na ang restrooms at may pagkain na sa kusina kung gusto niyong kumain. Nginitaan niya ito habang bumababa naman si Rafael sa kabila ng kotse. Ako na ho ang bahala sa lahat, Aling Marie. Sige ho, magpahinga na uli kayo. Walang tanong o nagtatakang tingin na pumasok uli ang may edad na babae sa bahay. Sanay na mga ito na dumarating sila at umaalis sa bahay na iyon. Although when they first came to care of the house, walang alam ang mga ito tungkol sa sekretong buhay ni Rico. Sa huli, nagtapat na rin dito ang lalaki. Dating kalaro noon ni Rico, nag-iisang anak ng mga ito noon sa squatters area. Wala nang kaibigang iyon ni Rico na nawalay rito. Nabitay sa Saudi nang hindi sinasadya makapatay ng isang Arabo dahil sa self-defense. Pero nang matagpuan nito ang mag-asawa ay binigyan ng trabaho bilang caretaker sa bahay na iyon sa Alabang. This is Rico's house, sabi niya kay Rafael na nakalapit ito sa kanya. Ginagamit ito ng Black Bureau bilang safe house. His wife knows his. Tumango siya. Natalie is Agent Dove. Dove? Parang natulala na naman ito sa sinabi nito. Field? Nag-hesitate siya sa pagsagot. Used to be.
But she's not really agent material, although magaling siyang marksman. Aksidente ang pagkakakarikot niya sa Black Bureau. Nung time na yon, Rex was in danger. Walang nakapigil sa kanyang tumulong at ginamit ito ang codename na Dove sa recruit sa coded communication sa field. Paliwanag niya habang magkatabi silang pumasok sa loob ng bahay. You must be hungry. Bahagya itong tumango kahit halatang ang isip nito ay nasa una niyang sinabi. Rex was former CEO of Ventura Enterprises, hindi ba? Late brother na Enrico Ventura na chief niyo sa Black Bureau. Sinulyapan niya ito at nagdesisyon siyang sapat na muna para dito sa ang shocker for the moment. Yes, and no. Let's talk about the details tomorrow. For now, kumain muna tayo at magpahinga. Nasa mga mata nito ang mga tanong nang sumulyap ito sa kanya, pero natili itong tahimik. Napangiti siya nang pagdating sa kusina ay mainit na gatas ang hinihingi nito at hindi kape. But he didn't notice. He was preoccupied with his thoughts. Nag-toast siya ng tinapay at kumain sila ng sandwiches habang manakanakang nag-uusap at mabilis na naubos ang pagkain at maya-maya magkatabi na silang umakyat sa hagdan patungo sa inilang silid para sa kanila. Tumigil sila sa pinto ng unang guest room. Lahat ng kailangan mo nasa cabinet sa banyo. You'll find new clothes in the closet. A few things that you needed to sleep. Lahat new and freshly laundered. Nakahanda ang bahay nito lagi sa bisita. Tumango ito sa sinabi niya. Thanks, Alexa. Nasa pintong yun lang ako if you still need anything. Kumato ka lang kung kailangan mo ako. Casual na yan sabi rito nang paglusok nito sa pausok. Casual din ito tumango. I'll remember. Good night, Rafael. Sleep tight. Dito, mahina nitong tugon. Tinalikuran na niya ito, nakasuksok ang mga kamay sa suot niyang sweater at pumasok siya sa pinto ng guest room na kanyang gagamitin habang conscious na nakasunod nitong tingin. Nang nasa loob na siya ay nakasandal sa likod ng pinto, hindi niya masabi ang kanyang gagawin kung tinawag nito ang kanyang pangalan, kung hiniling nitong manatili siyang makasama nito. Para abalahin ang sarili, kumilos na siya at naghanda para sa pagtulog. Nang matapos sa banyo, naghanap siya ng pantulog sa closet. She found a simple cotton nightshirt, new and freshly laundered, at sinuot iyon. Nakakita rin siya ng disposable underwear. The house had guest rooms specific for both men and women at na-assign siya obviously sa pambabae. Thank God for the body powder in the vanity. Hindi siya nakakatulog ng hindi muna nagpupulbo. If said sleep was an ordinary, sleep to rest kind of sleep, hindi yung idip sa misyon. Nahiga na siya sa kama. Pinatay niya ang ilaw sa lampshade at hinintay niya ma-adjust ang kanyang mga mata sa dilim. Saka siya tumalala sa kisame. She couldn't stop thinking about Rafael, that he was just in the realtor room at hindi niya mapigilan ng sarili na imaginein na yakap siya ng mga bisig nito habang natutulog sa malaking kamang iyon. Gusto niyang batungan ng sarili dahil hindi niya kailanman naramdamang maghanap ng katabi sa kama. She had always been more attracted to minds than physicality. She figured a man with brains would accept her more readily than a man with brains. Mas madali ring makuha ng isang matalinong lalaki ang kanyang loob kaysa sa isang may tsurang lalaki. Unfortunately, in her experience, both turned out to be wanting. Si Rafael kaya ang magpapasimuno. Naalalang ito ang unang-unang lalaking hindi naman niya natatawag na naging boyfriend niya ay nang iwan sa kanya. As if every move she made would hurt him. Kaunting masasakit na salitang nasisigaw niya na trauma na to. Didn't he understand that she was just confused and had a massive hangover? He could study the most complex chemical chain pero hindi nito maunawaan ang simpleng kawirdohan ng mga babae. Naiinis sa pinalo niya ang kanyang unan. Inayos ang hugis niyon at buling mubalik sa ibinagsak niyang ulo roon. Pero alam niya nagbubuntunan lang niya ang unan. She wanted something else entirely and since she could not have it, hayun siya at nagmamarkulyo. She wanted to be with him. She wanted to pick his thoughts about what happened today. Ask him about his feelings about everything. Ask him about Bibi and he now thought about her. Hindi yung mandans nitong sinabi kaninang nasa restroom sila sa headquarter. She wanted to be with him. It didn't feel right that he was too close and they weren't together. Namalayan na lamang niya na bumangon siya at naglalakad para buksan ang pinto ng kwarto.
pero bumukas iyon bago pa niyan mahawakan ng seradura. Si Rafael ang naroroon. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.